apo ko. 'Di ba? Nag-iisa kong apo 'to eh. And nung time pa na 'yon, tambay lang ang lola mo kasi ako po ay nagtatrabaho sa sinihan. So nung time na 'yon, wala. Nga. Walang trabaho, sarado sinihan, 'di ba? Walang ayuda and everything. So kahit papaano may naipit naman tayo. Kaya nung nag-pandemic, hindi natin masyadong naramdaman na taggutom o zero balance kasi nung time naman na pumapasok, syempre save ng kahit paano. So yun yung nagamit natin nung pandemic. So yun din ang maganda na dapat din sa inyo, maliit o malaki man yung sahod, kahit paano mag-save kayo para, 'di ba? Hindi naman natin pinapanalangin, pero mag-pandemic man or ano ulit, wag naman, 'di ba? Pero kung ano man, 'di ba? At least meron tayong hugutin. Like sa case ko, marami akong alaga. So hindi ako pwedeng masiro. Kahit na minsan talaga nasisiro talaga ako. Kaso hindi talaga ako pwedeng masiro dahil nga merong dudugo yung kuko, may si Porky nahiwa yung sa tenga, yung alam mo yun, kailangan syempre kung tayo natitiis natin yung mga nararamdaman natin, sila hindi ko syempre matiis, di ba? So kailangan may hugutin at hugutin ka kahit pa paano. So yun, pinakonfine si Aurora. So nung first, kasi pagka daw hindi ko non-fine, iuwi ko siya, tapos dadaling ko siya kay Doc Kit every time na i-injectionan or what. Kasi hindi rin ako, takot din ako mag-injection. Ako nga, takot sa injection. Mag-i-injection pa kaya ako, di ba? Sa alaga ko. So, yun, tsaka sabi din niya, mas okay din talagang i-confine para matutukan si Aurora. So, yun, kinonfine namin siya. Parang 20 plus yata inabot ng bayad namin, parang ganun. I'm not sure, parang ganun. Na-confine siya first day, matamlay siya, hindi siya gumagalaw. Syempre dahil nandito sila Bella, ang ginagawa ko lang, papakainin sila Bella, then punta na ako kay Aurora kasi pumayag naman si Doc Kit since open sila 24 hours, 24/7. So, yun ang maganda sa Cura Pet, open sila 24/7. So, kung mayroon mang mga nararamdaman yung mga alaga nyo, pwede nyo itakbo doon anytime, any day, kahit holiday. And yun, pumayag naman sila na anytime na gusto kong bisitahin si Aurora, yun, pwede akong pumunta doon. So, ang nangyayari pa, nangihiram ako ng silya. So, para talaga akong bantay sa apo kong na-hospital pa. Nangihiram ako ng silya, binubuksan ko yung kulungan ni Aurora, kinakausap ko siya. Tapos, minsan kinakarga ko pa siya kahit na may turok siya dito. Yung parang talagang hospital talaga ang peg. Meron siyang machine. May nakaturok dito ng mga gamot-gamot, gano'n. Yung tamlay niya talaga, hindi siya tumatayo. Then, second day, syempre, dahil nga parang kinaninga ng 3 days. So, takot na takot ako, di ba? Lagi kong dinadasal na, Lord, sana lumagpas ng 3 days. Kahit pa paano may laban kami. Second day, yun, tumawag yung si Doc. Sabi, nandito ako sa bahay nun eh. Pero usually naman talaga mas nagtatagal ako doon kay Aurora kasi naaawa nga ako sa kanya. Kasi at least sila Bella dito, marami sila. Diba? Kumbaga hindi sila malulungkot. Eh yung apo ko, syempre, nasanay ito na laging katabi ko. So, baka malungkot doon. Kaya mas matagal ako lagi doon. Ang gagawin ko lang, uuwi lang ako dito para ligo, tulog, tapos punta ulit kay Aurora. Alam mo yung pag-asikaso ko na Bella. So yun, second day, pumupo daw siya ng may dugo. So natakot na ako kasi wala pang third day. Tapos third day, ganun pa rin. Matamlay pa rin siya. Pero, hindi naman daw malakas yung pupo ng may dugo. Hindi gaya doon sa iba na parang talagang pulang-pula yung may nakita ko doon na parang talagang pulang-pula talaga yung pet niya. Yung nilalabas niya talaga. So, si Aurora, hindi naman ganun katindi. Then, nung 4th day, ay, thank you guys talaga. Nung 4th day, bago kami magpunta doon, tumawag yun sa ano. Yung maganda sa kanila yung nag-update sila lagi. Na tinry daw nilang pakainin si Aurora. Force feeding sila. Pinorse feed nila si Aurora nung recovery food. So, kumain siya. So, kahit pa paano nakakabawi siya ng lakas, di ba? So, di pagpunta ko doon, tuwan-tuwa ako. Yung pinaglagyan kasi kay Aurora, parang 4 silang aso doon eh. Tapos sliding door yun. Tapos may bintanang salamin. So, nakabukas yung sliding door. Tapos hindi pa niya kami nakikita. Syempre, malakas pang amoy ng mga alaga natin.
Tinatawag ko na siya, Aurora. Ganon kasi siya, gusto niya malambing. Aurora. Ganon yung gusto niyang tawag. Kita-kita ko talaga yung apo ko tumayo. Kaso, tumutumba ulit. Pero at least, di ba, tumatayo na siya. Tumayo. Tapos, parang napapagod siya kagad tumba ulit. Tapos, ganon na siya. Yung nagwawag na siya ng tail. So, sabi ko, shit. Sabi ko, thank you Lord. Magaling na po yung alaga ko. Konting ano pa, di ba? Tapos, sabi sa akin, sige po, anuhin nyo, try nyo pong pakainin, baka pumayag. So yun, tinatry ko siyang pakainin. Papasalamat talaga ako sa Curapet kasi ultimo pagpalit ng mga pads. Syempre kasi di ba ma-dosing sila, nagpupupo, nagwiwiwi. Palit kagad sila, malinis talaga. As in, matutuwa ka na tutok sila kay Aurora. At hindi lang naman kay Aurora, sa lahat ng mga naka-confine doon. Tapos, nung okay na siya, lumalakas-lakas na siya, sabi ni Doc Kit, kung gusto niyo po tapusin na lang 2 days pa, parang gano'n, parang close, yung almost 1 week. Para yung talagang sure, parang may tatapusing gamot, ganyan. So, nag-okay naman kami. And then, nung pwede na siyang ilabas, sinama ko lahat. Si Bella, si Shadow, si Hershey. Nung time na yun, wala pa si Moana, tsaka si Porky. So, yun, sinama sila lahat. Ang sabi ni Doc Kit, isa-separate ko si Aurora ng 2 weeks kasi parang shedding pa ng virus. Kaso sabi ko, Dok, nakakaawa naman yung apo ko. Parang nakabukod siya doon sa mga diba? Adult naman na lahat to, sila Bella, lahat adult na. So, ang ginawa na lang, parang in-update yung vaccine nila. And then, yun, basta daw magpupo or magwiwi si Aurora, linis, sanitize agad para sure na hindi mahahawa yung mga Pero hindi pa natapos yun doon. So, paglabas, may medication pa na 2 weeks. Tanda ko yun. Ang dami ng gamot. Parang 4 o 5. Meron dong hindi masarap. Amoy ewan talaga. So, yun. Gaganunin mo pa lang. Naamoy pa lang niya. Galit na siya kagad. So, uutuin mo pa siya nakikilitiin. Tapos, bigla mo na lang siyang yung alam mo yun, bigla mong iaan yung dropper para lang. Or yung syringe. Para makainom lang siya. Yun. Then, natapos naman yung gamutan. At ayun. Ito, 3 years old na yung apo ko. Magpo-4 na siya sa December 19, di ba? Yan ang survivor baby namin. Talagang lumaban talaga siya. So, ang nakakatuwa pa doon, yung lahat ng mga kasama niya doon sa room na yun. Gumaling sila lahat. So, may time pa nga na nagpa-check si Aurora, nakita ko pa yung isa. So, yun. Kasi, nagpe-pray kami lagi nagpe-pray kami kay San Roque na pagalingin sila. Silang lahat na naka-confine doon, tsaka lahat din ng mga alaga, lalo na yung mga nasa kali-kali lang. Yun. So, yun lang. Diba, ang dami kong chika. Wala lang. Gusto ko lang i-share. Sa Bulacan, meron pa akong mga alaga. So, nandun si Riley, si Cooper. Si Riley and si Cooper is Golden Retriever. And then si Justice Boy. Si Justice naman ay Exotic Bulldog. So, sa mga future vlogs natin, papakita din natin sila. Para Pero, kasi dito sa Makati, since makita ang bahay ko, kaya yung mga bulinggit lang yung kasama ko. Kasi wasak ang bahay pag sinama ang mga golden dito sa maliit na space. So, yun lang. So, ang nagastos, ito pa lang kasi 6 na. So, 2K. Nasa 3.5 lahat-lahat. Mahal, oo, mahal. Magastos, mag-alaga. Pero, sulit din naman kasi yung binibigay nila sa ating, alam mo yun, iba kasi talaga pag may alaga kayo. Bukod nga sa emotional support, diba? Basta iba yung very unconditional love yung binibigay nila sa atin. Tapos yung pagod tayo sa trabaho, diba? Sila yung parang nilulook forward natin na kaya tayo umuwi agad para sa kanila kasi ang sweet nila, alam mo yun, parang pakiramdam mo hindi ka nag-iisa. Sabi nga sa Nescafe, para kanino ka bumabangon. So, yun. Siyempre, bumabangon din tayo para sa kanila kasi ang mahal ng dog food nila, mahal pa sa bigas. 'Di ba? So, yun lang. Until my next vlog. Ingat po lahat.